puso ko. Kiko Pangilinan, number 1 sa puso ko, number 51 sa balota. Ayan, please sit down po. Ayan, muli isang magandang araw po sa ating lahat at maraming salamat po sa pagdalo nyo ngayong araw sa ating press conference. Ako po si Justin and I'll be moderating this afternoon's press conference. So, first of all po, we would like to acknowledge the presence of PCO at ating mga volunteers and ang ating mga local media dito po. Alright, so Alright, so muli po isang magandang hapon. Ang press conference po ito ay bahagi ng muling pagbabalik ng ating senatorial candidate, Senator Kiko Pangilinan dito sa Marinduque. Isa rin po ang homecoming sa kanilang ancestral house at isa rin po itong pagkakataon para mas mapalapit si Senator Kiko sa ating mga kababayan at may kapakilala pa ang kanyang kandidatura, pati na rin ang mga advokasya at platapormang matagal na niyang ipinaglalaban at binibitbit, lalo na po para sa mga magsasaka, mangingisda at mga kabataan. Kaya ngayon po ay dediretso na tayo sa ating question and answer portion. At kung may tanong po kayo, feel free to raise your hand at pakisabi na lang po kung ano ang inyong pangalan at kung saan pong media outlet kayo ang inyong nire-representa. Siguro I can just say good afternoon at I'm very happy na narito ako ngayon sa Boac. This morning galing tayong Romblon, Audiongan, before coming here. Yesterday nasa Pangasinan tayo. So we've been barnstorming, ika nga, ikot ng ikot sa iba't ibang parte ng bansa para mensaheng pag may Kiko, may Sharon ka. Ang ibig sabihin no, simple lang. Pagka ang ating advokasya ay tungkol sa pagkain, murang pagkain, suporta sa food security, pagka nasuportahan ng lubos ang mga magsasaka at mga isda, ang ani, dadami ang huli, dadami ang supply ng pagkain. Pag marami ng supply ng pagkain sa merkado, bababa na ang presyo ng pagkain. Marami nang mabibili dahil mura at masarap at masustansya. Pag marami nang mabibili, marami na ring maihahanda sa ating hapagkainan. At siyempre, pag may handaan, laging may Sharon. Kaya, ayun, pag may Kiko, may Sharon ka. Okay, so magandang hapon po, Senator Kiko. Ako po, from Manila Broadcasting Company po, radyo natin. Ako po si Carl. So, Senator Kiko, isa po sa sinusulong po ninyong panukala sa sandaling kayo ay mahalal ay yung libre pong almusal mula elementary hanggang senior high school sa lahat po ng pampublikong paaralan. So, pakibahagi nga po ninyo sa amin ang plano pong ito. Yes, base sa datos, pagka ang isang eskwelahan, ang publikong paaralan, mayroong libreng may school meals na programa, nakikita na hanggang 30% nababawasan yung mga nagda-drop out. Ibig sabihin, nananatiling nag-aaral. Nababawasan ng 30% ang drop out dahil mayroong almusal. Pangalawa, ay tumataas ang kanilang test scores. Double digit din kumpara dun sa mga eskwelahan na walang libreng almusal. Ano ibig sabihin nun? Pagkabusog ang ating mga anak, may pagkain na libre sa paaralan, nananatili silang nag-aaral at nananatiling mas maganda ang natututunan. Mas natututo sila. Kaya dapat libre ang almusal.
Ginagawa ito sa Japan, Indonesia, Italy, France, iba-ibang bansa. Pangalawa, sa batas na ito, ang pagkain na hinahain pang almusal, kalahati, 50% dapat binibili sa lokal na magsasaka at mangingisda para sariwa, para may kita ang farmers. So dalawang ibon, isang bato. Education is being addressed ng ating mga anak. Actually, tatlo. Menos gastos sa ating mga magulang. Pangatlo, dagdag na kita para sa magsasaka at mangingisda. Libreng almusal mula daycare hanggang grade 12. Senator Pangilinan, Ganda po. nalaman po kayo ng balita dahil pangungunan ninyo sa Utang Gabi Amayo na ito po ay tulong pigaladang ating sunod na dalagang kamati kayo na may salva sa pagkakapon. Din po na sana all nasasagip. Yes. Pwede rin po ba ito sa buong Pilipinas at lalo na sa Marinduque na ang mga magsasaka namin ay mura po ang bili ng palay. Thank you. Yes. Pwedeng-pwede. Yung batas na pinasa natin sa GIPSACA Act, Republic Act 11321, nagsasabi, pag bumipili na ang gobyerno ng produktong agrikultura para sa mga feeding program, calamity relief, para sa mga ospital, provincial hospital, para sa mga provincial city municipal jail, wala nang public bidding. Direkta na ang bibilin sa tamang presyo. Ang ibig sabihin, pwede nang dumirekta. Wala nang public bidding, sa tamang presyo bibilihin ng gobyerno. Ang gobyerno ang pinakamalaking buyer ng pagkain every year. Calamity, di ba? Saan galing yung mga bigas? Binibili ng gobyerno. Food packs. Ano pa? Yung ospital na probinsya, ospital na region, ospital ng lungsod. Lahat yun, provincial hospital, bumibili ng pagkain. So lahat. So kinakailangan talaga na makabili direkta. Yung nangyari sa Nueva Ecija, 4 na piso 1 kilo na lang binibili yung kamatis. Halos palugi. Ginawa ng local government ng Muntinlupa, galing sa Maynila, wala naman silang kamatis doon, bibilin sa palengke. Nung nalaman nilang 4 na piso, kinausap natin, kinausap yung farmer, pumayag ang LGU, bibili ng 25 pesos 1 kilo. Tinanong nung isa, hindi ba tayo makukuha niyan dahil 4 pesos na nga, binili natin ng 25, ang mahal, times 6. Hindi. Bakit? Kasi pag binili sa Maynila, na ginagawa nila, 100 piso ang 1 kilo ng kamatis. So nakatipid pa sila. Kumita ang mga magsasaka, nakabawas ang ating LGU, at dumating sa Maynila, 30 pesos lang per kilo. Dapat ganun. Lahat ng LGU pwedeng gawin yun. Lalo na sa panahon ng anihan. Para sa palay, para sa gulay, para sa prutas, para sa karning baboy, para sa isda. Lahat yan pwede, direkta. Pag ginawa na ng gobyerno yon, local at national, tataas na kita ng magsasaka at mangingisda. Salamat po. Pwede po isa pa. Yes. Ako pa nga po pala si Peter Magturo ng GMA Integrated Yes, News. Peter. Stringer po sa Marinduque. Senador, ayon po sa Social Welfare Survey, siyam sa 10 Pilipino ang nagsasabi na iboboto nila ang kandidatong bit-bit ang issue ng food security at agrikultura. Dito po sa Marinduque namin, alam namin kayo ang OG, kayong original lang, Mr. Pagkain. Mr. Hello Pagkain. Ibig sabihin po nito ay abot kaya ang presyo ng pagkain, masustansya at masagana na kinakain ng mga taga Marinduque. Ano po mensahe niyo po sa mga taga Marinduque? Well, 30
28 days na lang, halala na. Tanggalin mo yung 2 araw na bawal na magkampanya, 26. So, malapit na. Pero dapat pang makumbinsi ang ating mga kababayan na tayo po talagang ang matagal na, 15 taon na nating sinusulong ang food security. Nung panahon ni Presidente Aquino, naalala nyo, nung mga panahon na yon, yung 1,000 piso tsaka 500 piso, marami na bibili. Di ba? Sa palengke. Tama? Maraming nabibili noon. Bakit? Dahil sa panahon na yon, mababa ang inflation. In fact, noong 2015 September, base sa datos, pinakamababang inflation sa loob ng 20 taon. Hulaan ninyo, sino ang inatasan ni Presidente Aquino na hanapan ng solusyon yung mataas na presyo ng bigas at napababa yung presyo ng bigas? Kilala nyo? Ako po, bilang Food Security Secretary, mula May 2014 hanggang 2015, nilabanan natin yung mga nagsasamantalang trader, tiniyak natin ang tamang supply ng bigas sa merkado, sinampahan natin ng kaso ang mga NFA na sabwat dito sa pagtatago, sa papag-hoard. Nagkumpiska tayo ng kalahating bilyong pisong halaga ng bigas. Lahat yan sa loob lamang ng 3 buwan. After 1 year, tiniyak, bumagsak ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso 1 kilo at pinakamababang inflation sa loob ng 20 taon. Kayang gawin. Kaya marami ang nabibiling pagkain nun. Pagka na-address natin yung presyo ng bigas, sunod-sunod nang bababa ang iba pang presyo ng bilihin. Once we manage inflation, marami nang mabibili muli ang ating pera sa bulsa. Yun nagawa natin at yan ang dapat gagawin natin pag tayo ay nanalo. Last po, Yung iba naman siguro. Magandang tanghali po, Senador. Ako po si Paulo ng Marinduque News Network. Senador, tanong ko lamang po, sa inyong palagay, kaya po ba talagang maabot ang 20 pesos na bigas? O kaya ay may nakikita pa kayong ibang solusyon? Alam mo, nung sinabi ng ating Pangulo na ibababa niya ang presyo ng bigas ng hanggang 20 piso 1 kilo, dapat sinunod niya na. At para magawa ito, sa loob ng 6 na taon, kinakailangan natin dagdagan taon-taon ng 100 bilyong piso ang budget ng agrikultura hanggang umabot ito ng bandang 700 billion. At yung idadagdag natin na pondo, yan ang ilalaan natin para sa pataba, para sa pestisido, para sa krudo, para sa equipment, para sa cold storage, para sa drying ng mga magsasaka at mangingisda para tumaas ang kita at gumanda ang ani. Kayang pababain ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Nagawa na natin yan, pero dapat direktang suporta sa magsasaka at mangingisda. Maraming salamat po. Magandang araw, Senador. Adrian Rosales po ng Marinduque News Network. Siguro in connection po doon sa mga naunang tanong, Senador, itatanong ko lang po, yung tungkol po sa tuloy-tuloy. Alam natin maraming programa ngayon ng ating gobyerno patungkol sa agrikultura, pagpapayaman ng ating agrikultura, hindi lamang sa Marinduque, kundi sa buong bansa. Ano po yung nakikita niyo pong paraan para magtuloy-tuloy po ito? Hindi parang ningas kugon pagkatapos ay wala na yung programa. Well, para maging tuloy-tuloy yan, sabi nga natin, dapat strategic. Kaya nga sabi natin, dapat tuloy-tuloy ang pagdagdag ng pondo para sa agrikultura. Ang Thailand, doble ang budget na ginagasta ng gobyerno nila. Pero ang populasyon nila, 70 million lang. Tayo, 118 million. Ang Vietnam, 90 million ang populasyon, pero times 3 ang budget nila sa Department of Agriculture nila kumpara sa atin. Kaya talagang makikita mo, binibigyan ng prioridad. Dapat talaga ipaglalaban ang agrikultura sa budget. At sana, pag tayo ay nanalo, naiintindihan na natin yan. Sabi nga,
alam na this. Kaya kinakailangan lang maipanalo ang ating kandidatura. Sustained, correct, hindi corrupt. Sustained, correct spending sa agrikultura. At halimbawa na lang, alam nyo ba, kasi nagsasaka ako sa Alfonso Cavite, hindi naman ako farmer. Ang tawag ko sa sarili ko, farmer CEO. O, di ba? Pero I have been running a farm enterprise since 2012. Alam nyo ba, ang hand tractor, pagka may hand tractor, pag walang hand tractor, mano-mano ang pagbungkal ng lupa. Yung isang area, kalabaw, mano a mano, 3 araw. Soil preparation. Pag meron ng hand tractor, 3 oras. Parehang sukat. So doon pa lang, matindi ang magiging productivity kung kompletos rekados ang suporta. Kaya ako sinasabi yun. At kaya ako naintindihan dahil ako mismo dumaan sa mga mano a mano. Hindi talaga pwede. Meron pang, so gano'n, no? Sustained, correct spending sa agrikultura. Ayan, okay. So, good afternoon po, Senator Kiko. So, my question po, by the way, I'm Sunshine po from Raj Broadcasting Company. So, my question po is, may food security emergency at halos 2 buwan na po itong nakakaraan mula po nang ideklara ito. So, sa inyo pong tingin, ano po ba yung dapat gawin bukod po sa ginagawa po ng gobyerno? Well, kulang. Halimbawa, nung nagdeklara ng emergency sa rice, nung ako ay Food Security Secretary, nagkaroon ng emergency declaration at calamity disaster sa Cocolisap. Ito yung infestation noong 2014 ng mga puno ng nyug. Mahigit 2 milyong puno ng nyug ang inuubos ng isang insekto. Sabi ko nga insekto lang yan, tao tayo, kaya nating talunin yan. So nung nagdeklara ng state of calamity and emergency, naglabas ng 800 million ang Malacanang para tustusan yung emergency situation. Na matapos ang 6 na buwan, mula 58 hotspots na epektado ng peste, isa na lang. So ang tanong ko, bakit walang pondo na nilaan para sa pagpababa ng presyo ng bigas, para bilhin direkta sa ating mga magsasaka yung palay, gilingin at ibenta sa murang halaga. Emergency na Hindi ito nagawa. Pwede pa rin gawin at sana yun ang tutukan. Kayang habulin. Isa pa, 2.4 billion daw ang nakumpiska ng mga smuggled. Pero walang nasampahan ng non-bailable na kaso ng smuggling na halagang 10 million. Kasi 10 million and above, economic sabotage, non-bailable. Mukhang tama ba yung figura? Nagkumpiska ng billion pero walang non-bailable na 10 million. Kailangan busisiin din yun. Baka kulang sa implementasyon at paghahabol dun sa mga dapat habulin. Sir, magandang hapon po. I'm Charmaine Lolong from Marinduque State University, Communication Students po. Sir, magandang hapon po. Nabanggit niyo po kanina yung about po dun sa programa niyong isinusulong about sa libreng almusal po mula elementary hanggang senior high sa lahat po ng mapublikong paaralan. Samantalang sa kabilang banda po, kamusta naman po ang college students, which is nangangailangan din po ng ganong programa? Ano po ang, which is lubhang nangangailangan din po ng tulong, hindi lamang po sa pinansyal? Well, lahat kailangan ng tulong. Pero ang problema, itong huling budget, sa halip na dagdagan yung free tuition sa college at mga budget nito, binawasan pa. Hindi ba? At nilagay ata sa AKAP. Saan ba yun? So dapat, pag tayo ay pinalad at napasok ulit sa Senado, babantayan natin yung free tuition
law at yung budget para dito. Hindi dapat kinakaltasan. Dapat dinadagdagan. Hindi ba? Para manatili rin nag-aaral ang ating mga college students. So yun ang solusyon dun. Huwag kaltasan ang budget. Dagdagan. Thank you. Okay po. Bali, last question po. Ayan, last question po. Ano po kaya yung paalala niyo po or nais niyo pong ipaabot sa atin pong mga kababayan ngayong halalan? Well, particular dito sa Marinduque, ito po ang ancestral home ng Nepomuceno. Ako po Francis Nepomuceno Pangilinan. So, mga 3 summers nung ako'y bata, nakapunta na ako rito. Nagsiswimming pa kami dyan sa Buwak River nung pwede pa. Oo. At pumunta pa kami sa saan ba itong hot springs sa Malpog. Hanggang ngayon naalala ko pa yung amoy ng bulok na itlog. Pero at dito mismo sa kwartong ito, dati mas maliit yung kwarto, hanggang dito lang kwarto rin yan. Diyan kami natutulog. Summer. Tsaka dito mismo, pinutungan kami. Nung kalachuchi. Di ba? Alam niyo yung putong, di ba? O yun. Naputungan ako 2 beses na. So ako, I consider part of my family roots, siyempre dito sa Buwak, dito sa Marinduque. At palagay ko wala nang ibang senador ata na taga rito. So sana matulungan tayo ng ating mga kababayan ng Marinduqueño dito sa darating na halalan. And second, 3 beses akong nanalo dito sa Marinduque bilang senador. At 3 beses ninyo akong pinagkatiwalaan. At sa record ko, never akong nasangkot sa anumang kasong anomalya dahil nagtiwala kayo sa akin. Sabi ko nga, sa April 28, anniversary na namin ni Sharon. Wedding. 29 years na kami. Hindi ba? Kumbaga sa eleksyon, maraming mga kandidatong gusto siyang makuha ang matamis na oo. Isa lamang ako dun sa maraming kumakandidato. Niligawan ko siya. Sinusuyo ko siya. At ako ay nagtakumpay. Nakuha ko ang kanyang matamis na oo. Panalo, ika nga. Pero bakit hanggang ngayon, 29 years, magkasama pa rin kami? Dahil ako'y naging tapat. Hindi ako nagtaksin, hindi ko siya binigo, nirespeto ko siya, minahal ko siya. Sabi nga nila siguro miyembro ka ng Takusa. Sabi ko, hindi. Hindi totoo yun. Ang totoo, pag mahal mo, hindi mo sinasaktan. At ganun din dapat ang lingkod bayan. Makukuha, nais kunin ang matamis na oo. Hindi ba? Ng ating mga kababayan. Tapos, tama ba yun? Nakakuha na yung matamis na oo, pagkatapos, nagpayaman sa pwesto, nagnakaw, nagtaksil, nagsinungaling. O hindi ba? Hindi tama. Tayo po, tiniyak. Di ba? Na dahil nagtiwala kayo, dahil maraming politiko nagsasabi, minamahal kong mga kababayan. Minamahal mo ba talaga? Ninanakawan mo? Minamahal mo ba talaga? Di ba? Nagsisinungaling ka? Inaabuso mo yung pwesto? Hindi. Pag mahal mo, hindi ba? Di ba? Hindi mo sasaktan. Ganon din dapat sa inyo. At makakaasa kayo na ang pagmamahal natin ay dahil mahal natin ang ating mga anak, mahal natin ang ating bansa, at dapat ipaglalaban sila para mas magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Yun po ang ating mensahe. Iboto natin yung karapat-dapat, iboto natin yung mga may track record, yung mga totoo at tapat at meron ng nagawa. Yun po. Kasi kung hindi, kung puro sikat lang o puro kung sino-sino lang o yung merong record ng corruption, mananalo dahil binoboto pa rin, ang payo ko siguro, suggestion ko, kumuha na lang tayo ng bato, pukpok natin sa ulo natin, kasi ganun din ang resulta. Sasakit lang ang ulo natin. Maging mapagbantay, usisiin ang gusto, at iboto yung karapat-dapat.
yung merong tapat at totoo at paayos na hangarin. Magandang hapon. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat po, Senator Kiko, at sa mga kasama po nating media personnel po sa hapong ito. And dito na po, nagtatapos ang ating press conference po para kay Senator Kiko ngayong hapon. Maraming salamat po. Sir, photo op lang daw po muna with the media. Sige po. Yung media po natin, punta na po sa unahan po. Thank you po. Okay, next naman po ay yung ating mga volunteers po ng Marinduque. Kiko, Kiko sa puso ko. Subukang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan, number 1 sa puso ko, number 51 sa balota. Kiko, Kiko sa puso ko. Next po, volunteers po. Subukang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan, number 1 sa puso ko, number 51 sa balota. Kiko, Kiko sa puso ko. Subukang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan, number 1 sa puso ko, number 51 sa balota. Kiko, Kiko sa Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan, number 1 sa puso ko, number 51 sa balota. Kiko, Kiko sa puso ko. Subukang ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan, number 1 sa puso ko, number 51 sa balota. Kiko, Kiko sa puso ko. Subukang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan, number 1 sa puso ko, number